Oh, gusto mo magturo sa Vietnam? Gusto mong pumunta dito? Mag-isip ka muna! Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga maaabutan ninyo sa labas. Baka kasi sabihin ninyo, puro magaganda lang ang pinapakita ko dito sa mga vlogs ko. Ngayon, papakita ko sa inyo itong labasan ko. Tara, sama kayo. Pagbukas ko ng pinto ko, ito ang bubungad sa akin dahil ako ay nandito sa pinakataas, nasa rooftop ako. Katabi ko lang ang laundry area kaya ayokong bumaba na, ayokong magpalipat. Libre ang sabon dito pero yan ang makikita mo, puro bubong. Tapos bababa ako ng hagdan dahil ang elevator hanggang 4th floor lang. Pag lumabas ako, matik ang mga ilaw, kusang bubukas at kusang papatay. Karamihan ng mga apartments dito ay puro mga biometrics ang pagbukas at pagsara. At karamihan din ng mga bahay dito, ganito, mga iskinita. Mag-uumpisa ako maglakad. Ang paaralan ko mula dito sa bahay ko ay parang kulang 1 kilometro. Okay lang sa akin na maglakad, sanay ako dyan. Ito yung alin na lagi kong pinagtatanungan at lagi kong hinihingan ng pabor na mag-translate doon sa Grab kapag naliligaw. Mag-ingat-ingat din kayo sa mga motor kasi kahit iskinita dito, ginagawa nilang highway. Kung makikita ninyo yung kalsada, malilito ka talaga at maliligaw. Ilang beses na ako naligaw dito. Hindi ka rin mahihirapang mag-adjust dito kasi katulad dyan sa Pilipinas, ang mga kable ng kuryente, abot kamay mo lang rin. Pero parang mas malala pa dito dahil abot kamay mo talaga at pwede ka makuryente kapag may aberya. Dito sa Vietnam, ito ang pinaka-challenging sa lahat, yung tatawid ka. Buwis buhay talaga dito at matatawag mo lahat ng santo. Pero buti na lang, music teacher ako, kaya alam kong humanap ng timing. Ganito lang rin kaliliit ang mga kalsada dito. Maswerte ka kung makapunta ka sa lugar o sa probinsya katulad ng Ho Chi Minh na malalawak ang mga kalsada. Pero dito sa capital city, ito ang makikita mo. Kita mo ba yung kawad ng kuryente na yan? Marami rin dito, bip-bip lang ng bip-bip. Wala silang pakialam at hindi nila ginagamit ang mga preno nila. Isa rin sa mga kailangan mong paghandaan na itong mga sidewalks na to. Kita nyo pa? Isang tile lang. Kung sakali namang merong malaking kalsada, may nakaharang naman na puno. Pero okay lang, at least nature lovers sila. Hindi nila pinapatay ang mga puno dito. Pag dumating ka dito, ito rin yung mga kailangan mong ihanda sa sarili mo. Dahil kahit saan, maraming kainan. Mas masarap ang mga luto dito kaysa sa mga restaurant. Pero kung hindi ka masyadong sensitive, ibebet mo to. Maraming Pilipino ang hindi nila bet kumain sa mga ganito. Parang ang linis-linis kasi sa Pilipinas. Pero sa tagal ko nang naninirahan dito, nako, alam nyo ba na ang presyo ng mga paninda nila? Mga nasa 60 pesos lang to 70 pesos. Busog na busog ka na yon at kaya mo nang ubusin yon kasama ng kaibigan mo. Hindi mo magagawa sa Pilipinas yan. So, gusto mong magtrabaho dito sa Vietnam, pero yan ang mga madadatnan mo? Mag-isip-isip ka.